Good morning po sa bawat isa. Good morning. May kausap ba ako? Yan, kala ko wala. Ayan, good morning po sa bawat isa. Ngiti naman tayo. Ayan, ngiti tayo. Alam ko meron tayong mga worries, mga alalahanin sa buhay, no? Mga, yung tipong, yung worries natin umabot na ng, ano kayang kakainin ko sa June? Ano ba yan? Hindi pa natatapos yung May, nasa June ka na agad. Sabi sa verse, no? Kaya nga wag na ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Sa Mateo 6:34 po yun, ano? Bali, ngayong umaga, pwede ba natin ipagkatiwala sa Diyos ang lahat? Amen. Pwede ba nating isurrender sa Diyos, sa Lord, ang lahat? Lord, naniniwala po kami na sa araw-araw naming pamumuhay, kayo po ang magpo-provide. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Lord. Woo! Maaari na po tayong tumayo. Umpisahan po natin ang pagpuri at pagpasasalamat sa ating Panginoon dahil walang imposible sa ating Lord. Amen? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Imposible sa ating Diyos. Yes! Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, bibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Yes, Lord, walang imposible sa inyo. Kaya-kaya mong gawin lahat. Kaya niyang gawin lahat. Higit pa sa aming hinihiling at inaasam. Hirap sa tingin mo, Kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Minsan ba, kapatid? Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na.
Palakpak mo ang inyong kamay sa Panginoon, kapatid. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang alin? Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang sa'yo'y ka. Yes, Lord. Sa'yo lang kami sasamba, Panginoon. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, kapatid! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Woo! Thank you, Lord! Hallelujah!
Tunay nga, Panginoon, na walang ibang nagmahal sa amin, kundi kayo po, Panginoon. Kaya nararapat lang po, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ang aming papuri at ang aming pagsamba. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailanman. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Sumawit ka sa Panginoon, kapatid. Huwag kang mahiya magtaas ng kamay.
Huwag kang mahiyang ilakas ang boses mo sa Panginoon. Deserve na yan, kapatid. Sa araw-araw na biyaya, sa araw-araw na pagpapala na nararanasan natin. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Dapat kailan pa man. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng minsan pa. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Ang hatid po namin sa inyo, Panginoon. Yes. For the last time, church. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailan pa man.
Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Amin, Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain. Listen pa, church. Umawit ka, kapatid. Pakita mo na merong Diyos sa buhay mo. Isigaw mo na merong Diyos sa buhay mo. Kung gaano kalaki ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Sa lahat ng panahon, andito po kayo sa aming buhay. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghahal
Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago ang Diyos. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan. Nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan. Ilakas mo, kapatid! Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus! Sa'yo ang karangalan, Sa'yo ang kapurihan, Ama! kapangyarihan Sa'yo ang kaluwalhatian, Panginoon! at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus! Come on, church! Shout Jesus! Come on, church! Shout Jesus! Jesus! Woo! Thank you, Lord! Purihin ka sa awit, Panginoon. Hindi namin itatago ang aming boses, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Purihin po kayo, aming Ama. Tunay nga, Panginoon,
Nakisarap mamalagi, Panginoon, sa presensya mo. Mamalagi sa iyong piling, Panginoon. Na alam namin, Panginoon, na meron kaming masasandalan. Meron kaming sandigan, Panginoon. Lord, dumating man, Panginoon, yung pagsubok sa aming buhay, Panginoon. Gaano man ito kalaki, Panginoon, alam namin na mas malaki po kayo, Panginoon, na walang imposible sa inyo, Panginoon. Kahit anong pagsubok, Panginoon, kami ay magtatagumpay, Panginoon. Dahil wala po kayong anak na talunan, Panginoon. Salamat, Ama, Panginoon, sa iyong kadakilaan at biyaya, Panginoon. Alam namin na hindi po kayo nagbabago, Panginoon. Noon, ngayon, at magpakailanman, ang Diyos ay buhay. Hindi lang ngayon, kundi sa araw-araw. Nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya. Nararamdaman namin ang iyong pag-iingat. At lalong-lalo na po, ang iyong pagpapala, Panginoon, sa mga anak mo na nagtitiwala sa inyo. Thank you, Lord God. Bless this day, Panginoon. Sa iyo lamang namin ito itinataas. Sa tanging pangalan mo lamang, lahat ay magsabi ng Amen. Isa pong maganda at pinagpalang umaga mga kapatid. Happy Lord's Day po sa bawat isa. At talaga pong napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang sarap po magpuri sa ating Panginoon sapagkat tunay na sa anumang sitwasyon, sa anumang pinagdadaanan ng bawat isa, tunay na mabuti ang Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Amen po? At tunay po na hindi lamang po natin napapapurihan, nasasamba ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga palakpakan, sa pamamagitan po ng ating mga awitan, kundi dapat din po ay masamba din po natin, maparangalan din po natin ang ating Panginoon pagdating po sa ating paghahandog. Amen po? Sapagkat po sa paghahandog po natin ay dito rin po natin na ipapakita na sinasamba natin ang ating Panginoon sa ating mga finances. Amen po? At tunay na sa pamamagitan nito ay naipapakita din natin sa Kanya na tayo ay nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya that He will provide, He will supply all our needs according to His richest glory in Christ Jesus. Yan po ay sabi niya sa Philippians 4:19. Tunay po na ang ating Panginoon ay maaasahan natin na buhat sa kayamanan niya na hindi nauubos ay kayang-kaya niyang ipagkaloob sa bawat isa, kayang-kaya niyang i-provide ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa ating paghahandog, lagi nating pakasuriin ang ating mga puso na totoo ba na tayo ay nagmamahal sa Kanya, na tayo ba ay nagtitiwala sa Kanya, at tunay na sa pamamagitan nito ay naipapakita natin ang pagmamahal natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod. Kaya mga kapatid, maging tapat lamang po tayo, manampalataya tayo, at sumunod sa Kanyang salita dahil alam natin na ang Diyos natin ay hindi nagpapabaya. Amen? Kahit kailan, hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Kahit na hindi tayo laging tapat, ang Diyos ay mananatiling tapat magpakailanman. Amen po? Kaya sige po, tayo po ay dumako sa unahan at ipagkaloob, ibalik natin ang mga handog natin ng may pag-ibig at kagalakan sa ating mga puso. Sige po.
I-stretch po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay, Panginoon ko, na napakabuti mo, Lord, sa aming mga buhay. Tunay, Lord, na wala, Panginoon kong salita ang makakasapat para maihalin tulad ka, dahil ikaw ang Diyos na walang katulad sa lahat ng sino man sa mundong ito, O God. Salamat, Panginoon ko, dahil muli ay binigyan mo kami ng pagkakataon na maibalik sa iyo, O Lord, ang lahat ng mga pagpapala na pinagkaloob mo, O God. Tunay, Lord, na hindi ito kasapatan, O Lord, pero ito, O Diyos, ay ibinabalik po namin sa iyo ng may pag-ibig at kagalakan sa aming puso. At nawa, O Lord, ay magsilbi ito, Panginoon ko, ang mga tithes and offering na ito, O Lord, ay magsilbi, Panginoon ko, na mabangong samyo sa iyong harapan na inyo nyo pong kinalulugdan. At salamat din, Lord, sa iyong mga anak, sa aking mga kapatid na laging nagtatapat at laging bukas palad, Panginoon ko, para ipagkaloob at ibalik ang lahat ng iyong pagpapala. At tunay, Lord, na ibinabalik po nila ito ng may pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, O God. Salamat po, O Diyos, dahil alam po namin na ikaw ang Diyos na hindi nang iiwan at hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon ko, gamitin mo lamang ang mga tithes and offering na ito para sa ikalalago pa ng ministeryo mo dito sa lupa. Salamat, Lord, pagpalain mo ang bawat isa ng siksik, digdig at umaapaw na sukat walang pagkalagyan. Salamat po, O Diyos, sa iyo namin ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning! Can you please greet your neighbor? Sabihin mo magandang umaga sa iyo, kapatid. Kamusta ka ngayong araw? Praise God, ano? So, malapit na po ang pasukan po natin sa amin po sa Pasig, June 16. Sa inyo po sa Marikina, I don't know, pero palagay ko ganong araw din. So, we have to prepare. And papasok na daw po yung panahon po ng ulan na naman, ulan season. But panalangin po natin sa Panginoon na wala pong dumaan na bagyong malala. No? Yung bagyo lang po na kaya po nating withstand. Amen po ba doon? Kasi in reality po, kayang-kaya po nating harapin yung bagyo ng buhay, bagyo po ng buhay, bagyo na dumadating sa atin. We can withstand that in the grace of God. Amen po ba? Amen. Sa ating po pagtatapos po ng ating series, I would like to encourage each and everyone, mga kapatid, na let us stand. No? Tayuan po natin yung tumayo po tayo sa ating mga paa at hayaan po natin ang biyaya po ng pag-ibig po natin ang magbigay po sa atin ng kalakasan. Amen po ba? So basahin po natin yung ating text for this morning. It's found in Isaiah chapter 40, 27-31. Sabi po dyan, si Yahweh ang nagbibigay ng kalakasan. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo? O hindi inaalalayan sa kaapihang nararanasan? Hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod sa isipan, niya'y walang nakakaunawa. Ang mahina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Ulitin ko yung verse 29, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nandulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Magandang umaga po sa inyo, aming Diyos. Sa kalangitan, sa aming pong pag-uusapan ngayon, Lord, ay nare-recognize po namin na kayo po ang aming source of strength. Kayo po ang aming pinagmumulan ng aming kalakasan. We thank you for your grace. Na kami po ay nakakatayo pa. We thank you, Lord, for your mercy. Salamat, Panginoon, sa pag-i-encourage po sa amin. Salamat, Lord, sa buhay na inyong pinahiram sa amin. Kaya, Lord God, hayaan niyo, Lord, na itong buhay na ito ay ialay po namin sa inyo. Magbigyan po namin kayo ng parangal, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng aming isipan, ng aming mga puso.
Bagamat Lord sa aming binasang verse Lord ay dumaraan Panginoon ang kami Panginoon, dumadaan po ang season ng panghihina, dumadaan po ang season Lord God na tila baga kami po ay nababalisa. Pero salamat po sa inyong salita at kami po ay nabibigyan ng lakas Panginoon. Salamat sa iyong promises Lord God na kami po ay hindi niyo po iniwan at hindi niyo po pinabayaan. Salamat Panginoon dahil hindi po namin maarok ang inyong pag-iisip sapagkat napakalaki at napakalawak ng plano nyo para sa amin, O Diyos. We trust in you, Lord. Nagtitiwala po kami sa inyo. At ngayong umagang ito, Lord, ay pinapanalangin po namin na ang bawat isa po, Lord, ay makatanggap, Lord, ng encouragement from you. Makatanggap, Lord, ng kalakasan na nagmumula sa inyo. Maraming salamat, Lord. Pinupuri at sinasamba po namin kayo sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Pakitignan nga yung katabi mo kung mukhang encouraged siya ngayong araw. Mukha ba siyang masaya? Mukha ba siyang malakas? Amen. But our topic for today, ang pag-usapan po natin ngayon ay patungkol po sa kalakasan. Pakisabi po, kalakasan. Kalakasang nagmumula sa ating Panginoon. No? And I think kailangan po natin ito lahat sapagkat tulad po ng sabi ni Kuya Amil kanina, tulad po ng nabanggit ko rin po na meron pong season ang buhay po natin. Alam niyo po, napansin ko rin po yan sa mga halaman, sa mga tanim. Sino ho yung mga nagtatanim dito? Yan. Meron ho ba mga nagtatanim dito? Ayan, mga nagtatanim, mga kaplantito, kaplantita. Hindi po palaging nagfo-flourish ang ating mga tanim. Tama po ba? May mga pagkakataon na yung dahon niya nalalaglag. Di ba? Hindi naman, porket merong dahon dyan na sumibol, forever na siya nandyan. Meron po dyan na pag nagawa na nung leaf o nung dahon yung kanyang season, ay siya po ay mag-wither na. Siya po ay magbabrown na hanggang siya po ay malalaglag. Pero hindi po nagtatapos doon ang buhay ng isang halaman. Sapagkat meron pong panibagong sumisibol na mga dahon para mapagpatuloy at para mapalaki po yung kanyang sarili. Ganon din po sa atin mga kapatid. May mga bagay na nagbigay sa atin ng kalakasan. No? We are encouraged, we are motivated, pero at some point of our time, ay ito po ay nawawala. At tayo nakakaramdam na parang nanghihina ako. Pero again, hindi po nagtatapos doon yung istorya natin sapagkat ang Diyos po ang nagbibigay at nagsusustain ng kalakasan sa atin. Amen po ba doon? Praise God at tayo po ay nandirito pa. Because I think that God's message for us today is for us to keep on going. No? Keep on going and God will give us the strength. Maaring ilan po sa ating mga nakaupo dito ay nangangailangan or kailangan marinig ang encouragement ng Diyos sa mga oras na to para po tayo ay mapalakas. Kapatid, ikaw ba ay nanghihina sa mga oras na ito? Or ikaw ba ay napanghihinaan ng loob sa mga bagay-bagay? No? Ikaw ba sa ngayon ay may pinagdadaan ng matinding problema na hindi nakakaalam ang karamihan? Ikaw lang, o yung asawa mo lang, or sa sarili mo lang, no? In your own personal life. Nandun ba tayo sa meron kang iniisip-isip, di tayo makatulog kasi, we are thinking about these things, mga importanteng mga bagay sa atin, and sometimes it makes us, Lord, ano ba Lord, nangihina ako Lord, ito kayo mangyayari sa akin, ano ba yung mangyayari sa buhay ko? But, we want to hear the encouragement of the Lord for us today. Ano yung mga posibilidad? Ano yung mga pinag-iisipan natin? Ano yung bumabangga sa atin na nagpapahina sa atin? Parang kay Superman. Si Superman, meron din siyang kahinaan. Ano yung kahinaan ni Superman? Kryptonite? Kryptonite ba yan? Yung bato, pag malapit siya, nanghihina siya. So sa atin, ano ba yung mga bagay na nagpapahina sa atin? Na kailangan nating layuan?
kailangan nating talikuran, kailangan nating gapiin para magpatuloy tayo sa ating Panginoon na nakakaapekto, mga kapatid, sa relationship natin sa Panginoon, relationship natin sa ating kapwa, minsan yung ating mga financial decisions, directions in life, mga isipin, mga emosyon, mga spiritual na buhay po natin, kamusta po tayo? How are we? No? And if we think or nakakaranas po tayo ng pagod at panghina, makinig po tayo sapagkat ito po ang sinasabi ng Diyos sa atin. No? Sabi niyo na, ang mahina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit po yung mga kabataan napapagod at nandulupaypay, pero sa Diyos pa rin po babalik at kukuha ng kalakasan. No? At kung kayo naman po ay nasa mountaintop experience ng buhay nyo ngayon, ibig sabihin, nasa season kayo na ngayon ng kalakasan, maayos naman lahat, then it's high time, kapatid, na iparanas naman natin or mag-encourage tayo ng ibang tao. No? Kasi ganun lang po tayo, minsan nasa baba tayo, someone will encourage us, at tayo po yung may encourage. Pero pag tayo naman po yung nasa taas at tayo naman po yung maayos, tayo naman po yung may mission na mag-encourage sa iba. Amen po ba doon? Hindi pa laging nasa taas. Minsan, nasa season tayo ng waiting upon the Lord. And Lord, asan po ba, ano po ba yung direction na gagawin? And we need prayers. Kaya po, nandyan po yung ating mga kapatiran to pray for us. No? To strengthen us. Ginagamit din po ng Panginoon yung mga kapatiran po natin. Alam niyo po, yesterday, we attended a conference, media conference in Las Piñas. And habang nagsasalita po yung speaker, babae po yung speaker sa umaga, meron po akong natanggap na wisdom from her. Sabi niya, sa season na ito, meron siyang tinatawag na resurrection of dreams. Sabi niya, marahil kayo ay pinagdadaanan kayo na parang yung mga pangarap niyo sa buhay, yung mga vision niyo sa buhay, yung mga desire niyo to serve the Lord, yung mga bagay na ninanais natin na sa ikabubuti ng ating paglilingkod sa Panginoon, kabubuti ng ating pamilya, no? Lahat yung mga plano niyo, maaring nag-die down siya or nag-fade or dumanas ng matinding pagsubok. Pero sabi niya, this year would be a resurrection year. So sabi ko, Lord, ano pong connect nun sa akin? So I was encouraged really na balikan kung ano ba talaga yung mga plans ng Panginoon para sa aking buhay. So sa atin, ano yung mga bagay na dating very eager tayo gawin, no? Very passionate tayo gawin, na kahit na di sinasabi. No? Kusa tayong nagbubuklat ng ating mga Biblia, nag-aaral tayo, nagpe-pray tayo, no? We pray for other people. Yung iba pa, ano po yung mga bagay na sa palagay nyo ngayon, parang, Lord, parang nawala. Parang hindi na ganun ka on fire, ka-passionate. Nagdadaan ba kayo sa ganon? And God is reminding us that it's not the end. No, it's not the end, but it is the beginning of a new sprout in our lives. Na paghuhugutan natin yon, kapatid. And ano-ano yung mga bagay na pansamantalang nawala sa atin, yung mga lost dreams, yung mga desire natin, yung mga pangarap natin sa buhay na nawala dahil sa pressure of life, dahil sa distractions. Kaya sabi po sa atin ng kapatid, Panginoon, bibigyan niya po tayo ng kalakasan. No? Ikakasatuparan po niya ang kanyang promise sa ating mga buhay. Yes, nadapa. Yes, dumadaan sa pagsubok, pero babangon po tayo. Sabi nga ni Pastor Apple nung Thursday na nag-share siya, meron ba kayong nakita na athlete na pag nadapa, nandun na lang siya? Diba? Athlete, o kaya basketball player, biglang nadapa. Tapos hanggang matapos yung laro, andun na lang siya nakadapa. May nakita ba kayo ganun? Wala, di ba?
Kasi it is natural for us na pag tayo po ay nadapa, ay tayo po ay bumabangon para tayo po ay magpatuloy. Amen po ba doon? Kaya tayo pong mga anak ng Diyos, tayo man po ay nagkakaroon ng mga dapa season sa buhay natin, pero babangon po tayo ng Panginoon. Amen po ba doon? Pakisabi sa katabi mo, babangon tayo ng Diyos. Ibabangon tayo ng Diyos. Bibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Basahin po natin, mga kapatid, sa Awit chapter 18, verse 1 to 3. O Yahweh, ika'y aking minamahal, ikaw ang aking kalakasan. You are the joy of my life. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Kay Yahweh ako'y tumawag, sa aking mga kaaway ako'y ililigtas, karapat dapat purihin si Yahweh. No? Sabi po ng author, si Yahweh po ay kanyang iniibig and siya po ang source of strength ng ating Diyos. Kanino po tayo humuhugot ng lakas? Alam niyo po sa isang kasalan, sa isang mag-asawa po, there are times na dun po sa candle, so that represents the lives of both the bride and the groom, at meron pong kandila sa gitna po nila, representing the Lord, ang Diyos. And there are times na nanghihina po si lalaki, namamatay po yung kanyang kandila. And ang kukuhanan niya po ng lakas, syempre, ang Diyos at ang kanyang asawa. Asawa muna, syempre, sasabihin niya, ito yung pinagdadaanan ko ngayon. Ganon din po kay babae, may nanghihina, strength doon sa kanyang asawa. Pero may pagkakataon na parehas silang namatay yung kanilang apoy. And wala na po tayong ibang huhugutan na lakas at ilaw para magpatuloy kung hindi ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba doon? The writer of this psalm, kitang-kita po sa kanyang pinagdadaanan dyan, na siya po ay tinutugis ng kanyang kaaway. And maaring marami pong kaaway ang tumutugis sa atin, pero sabi po dyan, kay Yahweh ako'y tumatawag, sa aking mga kaaway ako'y inililigtas. Ano po yung mga kaaway natin ngayon? Huwag naman natin awayin yung tagabigay ng bill, may mahal ka bill. Malis ka dito, sa pangalan ni Jesus. Huwag naman po ganon. Kasi tungkulin po nila yung bigay. Ano po yung mga kaaway natin? Maaring hindi lang sa mga bagay na pang-physical, kung hindi, pati na rin po sa ating spiritual. Mga character flaws. Ano po ba yung mga kaaway po natin? Katamaran, yan yung mga, tamad ako magbasa ng Bible O, mga distractions, yung mundo. Yan po yung mga ating mga kaaway. And yet, the writer of this psalm said, ako'y sa'yo tumatawag Yahweh. Ako'y iyong inililigtas. Napakaganda po ng verse na ito. And katulad po nung writer ng psalm na ito, ganun din po dapat po tayong tumawag sa Diyos ng lakas na nanggagaling sa Kanya. Alam niyo po, there will be battles, there will be challenges, there will be roadblocks. Parang ito yun na yung direction mo, parang bakit ganun? Parang ang daming mga pasakalye, ang daming nangyayari sa buhay ko kung kailan tayo nagdesisyon na magpatuloy sa Diyos. Siya namang panahon na tayo, parang daming struggles, daming problemang dapat isolve. Pero ang Diyos po ang magbibigay ng solusyon. Siya po ang magbibigay ng kalakasan sa atin. He will give us new strength that comes from Him. Basahin po muli natin yung Isaiah chapter 40, 27 to 28. Israel, bakit ka ba nagreklamo? Na tila'y hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo. Minsan, lumalakad tayo sa buhay nito na parang hindi natin nare-recognize ang hand of God sa buhay po natin.
na sabi dito, hindi inalalayan sa kaapihang naranasan. No? Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod sa isipan niya, walang makakaunawa. Ano po yung mga greatest fears na meron tayo? No? Fear of lacking? Nagkakaroon ba tayo ng fear of kulangan? Kulangin tayo sa ating mga buhay? And as a Christian, bilang tagasunod ni Kristo, kailangan ma-recognize po natin yung kanyang kamay. Dito po mag-turn on ang totoong pagtitiwala natin sa Diyos. Fear of the future. No? Isa po yan sa mga iniisip-isip po natin. Lord, ano po mangyayari sa future po namin? Ano pa po ang mga posibilidad? Ano po yung kinakatakot po natin? Hindi po ba natin nare-recognize na alam ng Diyos yung ating pinagdadaanan? And yet, after this, sinabi po niya in verse 29, ang mahinat, mga napapagod, no? Yung mga nababalisa ay kanyang pinapalakas. Yan po ang sabi po ng ating Panginoon. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Ang susi po is pagtitiwala kay Yahweh. Naranasan nyo na po ba yung ginawa nyo na lahat ng bagay, inisip na ninyo lahat ng solusyon, pero it seems na walang nagwo-work out. Parang walang nangyayari because sometimes we do things out of our own strength. Kung sarili nating kalakasan, wala talaga tayong magawa. Kasi limitado po tayo, di ba? Nabasa po natin yun. Limitado po tayo, pero dito po, nagmamatter yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba doon? May pananampalataya po ba tayo kay Hesus? It's more than just saying. Pero ipinapakita po ito sa ating buhay. Patuloy lang, kapatid. Huwag po tayong susuko. Pakisabi mo sa katabi mo, don't give up. May biyaya ang Panginoon. May grace ang Panginoon para tayo po ay itayo at bigyan ng lakas muli. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh, lilipad sila tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Bakit po agila ang ginamit po na example dito? Meron po akong kausap na isang pastora. Kaibigan po namin ito. Missionary po sila ngayon sa Vietnam. Nakausap ko po siya last few weeks ago. And ang sabi niya, shinare niya po yung kwento po ng agila. No? Sa lifespan po ng isang agila, at the age of 40, mga 40 plus minus yan, dumadaan daw po ang isang agila sa isang desisyon ng kanyang buhay na very critical. Kasi po, by the age of 40, yung mga balahibo po niya, yung mga kanya pong mga beaks, yung mga kuko po niya, masyado na pong mga mahaba. Yung mga feather niya, syempre, used up. No? So, magdadaan siya sa isang desisyon sa kanyang buhay na kung saan kailangan niyang umakyat sa cliff, sa pinakamataas na parte ng bundok. At doon po siya magdidesisyon kung gusto niya pang magpatuloy. At ang gagawin po niya ay ikakaskas niya po yung kanyang mga feathers, tapos yung mga beak niya ay kailangan niya pong alisin. Bakit po niya ginagawa yon? Kasi para po tumubo yung mga panibago pong mga feathers. Ma-refresh siya. Siya po ay magkaroon ng panibagong mga beak, panibagong talas ng beak, panibagong mga kuko na naayos, no? At ganun din po sa atin. Kailangan po nating dumulog sa taas ng presensya ng Panginoon para tayo po ay magkaroon ng panibagong
refresh encounter with the Lord. So tayo kung feeling natin, ang ano na sakit na ng mga feathers ko, paulit-ulit na yan, nanghihina na ako. We have to face a decision, kapatid. And we have to go up to the mountain and we have to lay down and ask the Lord for His mercy and grace para tayo pumuli ay Kanyang palakasin. Amen po ba? Wala na pong ibang magpapalakas sa atin kung hindi ang ating Panginoon. Kaya sabi diyan, lalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipat sila tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ano po ba yung kalakasan? What is strength? Ano ba yung kalakasan? Alam niyo po, when we look at the term strength in the Bible, yung original meaning po ng kanyang salita is to be firm. To stand firm. To stand fast. To have the ability, magkaroon ng abilidad, to have force, to have fruit. Yan. Gusto po natin maging mabunga tayo sa ating buhay. Mighty, power, strength, and wealth. No? And God wants us to be strong in Him in all aspect of our lives. Kailangan po natin maging matatag at malakas sa Panginoon. And the Word of God has much to say about this subject of strength. Marami pong sinasabi sa Bible po natin. Yung mga Bible, makikita po natin sa mga scriptures, sa mga men of God na nanghihina, kila Gideon, no, kila David, na nagkasala sa Panginoon. Lahat po yan, mga kapatid, ay nag-submit sa Panginoon para silang yung agila na nanghihina na. Pero sila po ay dumulog at nagpakumbaba sa Panginoon. That's why the Lord used them in their lives. Sila Pedro, sila Paul, lahat po ng men of God na nagpatuloy sa Kanya. Makikita po natin, dumaan po sa pagsubok ng buhay. Pero ayaw po ng Diyos na tayo po ay tumalikod sa Kanya. Kasi kapag nanghina, sabi ko po sa inyo, yung agila, pwede na lang siya mag-decide, ayoko na. Yun na yung hangganan ng buhay niya. Sa atin po bilang mananampalataya, when we face trials, when we face weaknesses in our lives, we have to recharge in the Lord. Sabi po sa Matthew 24 verse 10, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Ayaw po natin mangyari sa Panginoon yan. Na tumalikod po sila sa ating Diyos. Huwag po tayong mawawala sa Panginoon. Magpakumbaba po tayo at humugod po tayo ng lakas sa Kanya. Hindi po basihan yung physical strength na mukhang okay naman siya, mukhang malakas naman siya. No? Matthew chapter 7 verse 22 to 23, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan nangangaral kami na napalayas ng demonyo, gumawa ng himala, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. This is a reminder that true strength is not based on what we are doing, no? Or outward appearance. Hindi po. Kasi tinitignan po ng Panginoon yung true strength sa loob po natin. No? Kapag pinapahalagahan po natin ang salita ng Diyos at ang mga bagay na mga spiritual, then we will have inner strength in us. And may mga pagkakataon na marahil umaasa po tayo sa ibang tao. No? Naranasan niyo na po ba yun na inaasahan mo yung isang tao sa buhay mo, pero he failed you or she failed you. Kasi nga po, kapatid, sa Diyos lamang po dapat tayo humugot ng kalakasan. You know, may mga pagkakataon po sa aking buhay na meron po ako mga tinitig ng mga tao, no? Someone to look up to. Pero nakita ko, may mga issue sila sa Facebook, ganyan. And it brings discouragement to me kasi ang taas ng ano ko dito, pinapakinggan ko yung message niya, tapos biglang nag-fall down. Pero hindi pa rin po ako nawala sa Panginoon. Why? Because
sa Panginoon po dapat tayo nakatingin at hindi po sa tao. Kasi pag sa tao, marahil magfo-fall din po sila eh. Maano tayo, mababagabag tayo, ba't ganun niya? Ba't ano pala tong tao to? Ganito, ganyan. So we have to look at God. Sa Kanya po tayo huhugot ng kalakasan. He is our motivation. No? It amazes us who stands in the day of judgment and who does not. Pagdating po ng panahon, makikita po sino po yung mga matatag at hindi. It is not always easy to discern how deep a man's roots are. Katulad ho ng mga puno. Na hindi mo basta-basta makikita gaano ba katatag ito, not unless siya po ay makita ng rooted and grounded sa salita ng Panginoon. And yung mga malalalim po yung ugat, ito po yung mga puno na hindi basta-basta natitinag kapag binangga. Kasi nga po, they are rooted and grounded. Kaya yun po ang gusto ng Diyos sa atin, rooted and grounded po tayo sa salita ng Panginoon. No? Sabi po sa Colossians chapter 1, verse 23, subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at ano daw po? Matatag sa inyong pananampalataya at huwag pababayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Sabi po ni Pablo, subalit kailangan ninyong manatiling tapat, faithful. Huwag tatalikod sa Panginoon. Pag may pinagdaanan, tingin kay Lord. Hingi ng prayer sa mga kapatiran. No? Dumulog ka in your private own personal life. Kunin mo yung Bible mo, kapatid. Magsimula tayong ulit magbasa. Kasi in reality, pag tayo po ay bumitaw doon sa mga basic things, manghihina po talaga tayo. And possible po yun na magpatuloy tayo. No? Nandyan tayo palagi, always present tayo, pero deep inside, nanghihina pala tayo. Kaya ang solution po nun, the key, ang susi po nun ay bumalik po tayo sa mga basic things of God. Sabi po dyan, manatiling tapat at maging matatag sa inyong pananampalataya. Last week, si Cheska po ay nag-share po sa atin, di ba? Yung armor of God. And kasama po doon ang pananampalataya. Kasi babanatan po tayo ng kaaway mga arrows, babatuhin po tayo ng mga doubts, mga fears. Pero nandun po yung ating pananggalang, ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya dapat we have to guard it, yung ating faith sa Kanya. Ephesians chapter 3 verse 17, then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Ang magtitiwala sa Panginoon ay nakakakuha sa Kanya ng lakas. Then Christ will make His home in your hearts. Sa ating mga puso, pag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Sabi doon, your roots will grow down unto God's love and keep you strong. Napakagandang verse po. Then Christ will make His home in your heart as you trust in Him. And ito pong pagtitiwala sa Panginoon, kadalasan po ito na ma-magnify po yung trust natin kay God kung tayo po ay nasa season of trials and tribulations. Kaya minsan, maisip natin, Lord, ba't ba ako dumadaan dito? Anak, kailangan mong magtiwala sa akin. Kasi, sabi doon sa verse natin, iba yung aking pag-iisip. Iba yung thoughts ko sa alam mo. Friday night, tinakbo po namin si Zion sa ospital. Kasi sumasakit po yung tiyan niya, dito, abdominal pain. And nag-start po yun ng Thursday ng hapon.
So sabi ko, nak, sige, try natin. Tuwad-tuwad ka muna dyan. Baka kabag lang. Nilagyan ko ng hotbag. So kinabukasan, Friday morning, sabi ko, nak, okay na ba? Sabi niya, tay, masakit pa din. So titignan po namin, sige, nak, observe pa natin. Mag-water therapy ka, ganyan, ganyan. Yung pupo niya po, hindi naman lusaw. So sabi ko, tignan po na, i-observe pa natin. And then dumating po yung gabi, sabi niya, tay, on and off kasi yung sakit niya. So, tinawagan ko po, kinontak ko po yung kaibigan po naming doktor. Sabi niya, may mga series of test pong pinagawa sa kanya. So, ganito, ipahigain mo, ganyan. So, ginawa po namin. So, sabi po nung doktor, maganda ma-check yan. Pero sabi niya, baka possible appendicitis. Kasi hindi naman lusaw yung LBM, gano'n, hindi naman. So dinala po namin sa hospital. And I was praying to the Lord kasi inabot po kami ng 2:00 ng madaling araw. Kinabukasan po, meron nga po kaming conference na attendan. Ang aga po namin aalis. Sabi ko, Lord, kung sakali, Lord, ano po kaya mangyayari? Kasi pupunta po kami ng conference, baka, ang hirap mag-drive ng puyat. Sabi ko, sige Lord, pagtitiwala ako sa'yo. So, dumaan po yung lab, pinalab po siya, yung ihi, yung dugo. So, I was praying, Lord, sana wag naman po na malala po yung danasin ng bata. Kasi antimano, sabi ko kay Apple, bago kami pumunta sa hospital, dala ka ng mga damit. Kasi syempre, baka sabi ng doktor, ano yung appendicitis, at least hindi na kami uuwi. Sabi ko, Lord, sana po hindi naman po malala. And after series of labs and tests, acid daw po. Acid yung cause nung pananakit. So sabi, what a relief na meron kang kinakapitan. Kasi sa mga parents dito, alam nyo yung pag-aalala kapag merong pinagdadaanan ng ating mga anak. Tama ba? Pwede sabihin mo na lang, ako na lang, wag na yung anak ko. Di ba? Ako na lang yung mahirapan, ako na lang yung mag-suffer. Pero, yung pagtitiwala namin sa Panginoon nandun na, Lord, you know what's best for our son. Kasi mahal nyo siya more than we love him. And praise God po kasi, nung umuwi po kami, wala po kaming binayarang doon sa bihiling, no? Hindi po kami siningil. Kaya sabi ko, praise God, kaya nakapunta po kami sa seminar kahapon. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa ginawa niya. Pero, kamusta po yung ating pagtitiwala sa Diyos sa ating mga pinagdadaanan sa buhay? No? Sabi diyan, your roots will grow down into God's love and keep you strong. Pag-ibig ng Diyos pa din babalik. Kasi kung naisip natin, Lord, may pinagdadaanan ako, pero Lord, alam ko na mahal mo rin ako. At hindi ka mag-aalaw ng pagsubok na hindi ko kayang pagtagumpayan. Yun po ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. There is a man in the Bible na mukha po siyang malakas. Actually, meron po siyang gift of strength. However, he was very strong in the physical, pero meron po siyang struggle sa kanyang buhay na hindi po niya napagtagumpayan. No? Yun po ay yung hindi niya po pagtitiwala sa Diyos. I'm talking about a man named Samson. No? Si Samson, alam naman natin na napakalakas niya. He even can conquer a city. No? Kaya niya pong pagtagumpayan, kaya niya pong mag-tear ng lion. No? Kaya niya pumatay ng thousands of men using a jawbone. However, hindi niya po napagtagumpayan yung kanyang sarili. No? Why? Because nag-disobey po siya sa ating Panginoon. Samson was strong physically. Outward appearance, oo. Pero internally, siya po ay mahina. Samson was weak inside. And we don't want that to happen to us. No? May promise po ang Panginoon sa mga mananagumpay, sa mga nagtitiwala sa Kanya.
No, sabi po niya in Revelations 2:26, to all who are victorious, who obey me to the very end, to them I will give authority over all the nations. So yan po ay talagang promise ng Panginoon para sa mga magtitiwala sa Kanya. And our goal, mga kapatid, is to be strong inside. Gusto po natin ang Panginoon ang paghugutan po natin ng lakas. Now, I want you to think, yung mga humuhugot po ng kalakasan sa atin. Ano yung mga humuhugot or nagpapahina po sa atin? We talked this about kanina, pero ngayon po, i-discuss po natin ano po yung mga kumukuha ng kalakasan po natin. Number 1 po yung ating mga weaknesses. Yung mga, saan po tayo mahina? Ano yung kahinaan po natin? Meron tayong kahinaan eh. Hindi lahat malakas sa atin. Marahil mahina tayo sa, sa part na to, sa area na to, mabilis tayong mairita, mabilis tayong masway. No, ano po yung kahinaan po natin? Ano po yung maaring ito din po yung humuhugot po ng lakas po sa atin, yung mga vices o yung mga bagay na mga bisyo na hindi pa natin maiwan. I'm not only talking about yung mga nakikita natin, mga sigarilyo, yung mga alak, hindi lang po yun. Ano po yung bisyo na meron tayo ngayon na humuhugot ng lakas natin? Marahil SOCMED or social media, marahil cellphone. Gusto kong mag-survey. Ano ang unang tinitignan natin pagising sa umaga? Cellphone o Bible? Alam niyo po, napansin ko po yun sa sarili ko. No? Sabi ko, bakit ganon? Para pagkagising ko, ang unang hahanapin mo yung cellphone. Pastor, kasi kailangan ng flashlight eh. Woo! Flashlight. Pero in reality, as children of God, kaya po ang ginagawa ko, iniiwan ko na po yung cellphone ko doon sa kusina, sa baba. Pastor, kailangan po ng alarm clock eh. Pero yun ba talaga yun nangyayari? Now, minsan, automatic na po sa atin na yun yung nangyayari, scroll, hanggang sa nauubos na yung oras natin, na instead na tayo po ay nananalangin, instead na tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Kailangan kong alisin yung Facebook sa cellphone ko. Kasi hindi siya, very subtle yung attack. Very subtle yung pagkuha ng oras ko. Sabi ko, tatanggalin ko yung Facebook sa cellphone ko, tatanggalin ko yung Facebook sa tablet ko, ang Facebook ko lang sa computer ko. Pag umupo ako sa computer, dun lang ako nakakapag-browse. Pero sa phone, messenger lang. No? Kasi minsan may mga atake po ang kaaway na hindi natin napapansin. Mga vices. Iyan na yung panibagong, ngayon eh, panibagong vice. Ano ba Tagalog sa vice? Bisyo. Paano natin malalaman? Can we survive kahit wala yon? Kaya ba natin mabuhay? Kaya ba natin na maging independent kahit, hindi yun yung major natin sa buhay? Kaya ba? Pastor, nasanay na. Yun yung kailangan po nating pagtagumpayan. And sometimes, hindi ko naman po nilalahat kasi meron din namang good things na makakuha sa social media. Pero there are times na baka hindi natin napapansin, kinukuha na pala niya yung lakas na dapat na inilalaan po natin sa Panginoon. We are very, very, very distracted yung generation po natin ngayon with technology. And balik po tayo. Kaya minsan nauubos yung lakas natin, yung oras natin, na yun pala yung reason, kinakain pala nito. Number 1, weakness. Number 2, yung ating mga vices. Number 3, our morality. Yung moralidad, yung isip po natin. How is our righteous thinking sa ating Panginoon? How is our morality? No? Kailangan bantayan din po natin yan, mga kapatid. We want to be strong in times of discouragements and problems. Yan.
So, pag tayo po nakakaranas ng mga panghihinang ganito, balik po tayo sa Panginoon. Punta ho tayo dun sa mountain, katulad po ng Agila, and dun po natin ikaskas, tanggalin natin yung old balahibo, old nature, old sinful nature, alis ka na. Kasi mayroon na akong panibagong kailangan gawin sa aking buhay. Again, si Lord ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Basahin muli natin yung key verse. Ang mahina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas, kahit ng mga kabataan ay napapagod at nanlulumpay-pay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Kanina pa yan, ano? Iba-ibang verses na yung binasa natin, yun pa rin lumalabas ang pagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agilay, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ano ang nagkukos ng weakness natin, kapatid? Gusto ng Panginoon tayong palakasin tayo, pero kailangan po natin gawin yung ating part para makakilos ang Panginoon sa atin. Kung kailangan tanggalin yung mga bagay na yan sa buhay natin, gawin po natin. Amen po ba doon? So, hindi ako makakita ng post, ha? Pero nakikita ko po, nag-i-improve sa bawat isa yung ating mga, ang challenge ko po sa atin, instead na ibuhos natin sa mga bagay na kumakain ng oras natin, ibuhos po natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos at pananalangin. Amen po ba doon? Libro, magbasa po tayo ng libro, mas okay pa yon kaysa sa ibuhos po natin sa panonood ng mga videos, pagbabasa ng mga bagay-bagay. No? Ang tanong doon, kung dependent na ba tayo doon sa mga bagay-bagay na yan, kailangan na po natin i-surrender yan kasi baka nagiging idol na po natin. No? So maaari po nating palakasin ang ating spiritual na buhay sa pamamagitan ng bunga ng banal na espiritu. No? Ang bunga po ng banal na espiritu, yun po yung magmamanifest sa atin kapag tayo po ay nagbababad sa salita ng Panginoon and sa kanyang presensya. No? Be filled with the Holy Spirit. And according sa Galatians 5:22-23, ito daw po yung ibubunga sa atin. Di ba yung definition po ng strength is being fruitful? Di ba? Yun po ang ibig sabihin ng strength. Magkakaroon tayo ng inner strength. Kasama po doon yung pagiging fruitful po natin. And as we dwell in God's presence, as we dwell in His Word, ay magbubunga po sa atin yung kanyang fruit of the Holy Spirit, yung pag-ibig. Yan po ang kabaliktaran po ng self-centeredness and anger. It is a strength to put others first. It is the strength to be unselfish, to bear and endure all things. Love seeks not her own, but puts others first. So pag nagmamahal tayo ng kapwa po natin, nagmamahal tayo sa kapatiran po natin, isa pala yung strength. Tama ba yun, Tatay Scott? Praise God. Punuin tayo ng Diyos ng pag-ibig. But there are times na nawawala. Tama ba? Parang ang dami nating napupuna, ang dami nating nasisita, ang dami nating mga Kaya po, panawagan po ng Diyos sa atin is lumulog sa Kanya para bumalik yung fruit of the Holy Spirit sa atin. No? And I think lahat po tayo kailangan po ng continuous feeding ng banal na Espiritu para hindi po mawala. Alam niyo po itong fruit of the Holy Spirit sa atin. Nanghihina ito Nawawala po ito kapag hindi rin tayo dumudulog sa Kanya. No, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagbabasa ng Word of God. Nawawala, napapalitan po ng counterpart. No, kaya kailangan maging malakas po tayo. It is a strength of loving other people. Kaya kapag napapansin natin na medyo nawawala yung love, yun na yung indikasyon na nanghihina yung Espiritu ng Diyos sa atin. No? Pag magagalitin tayo, yan.
So, pag ako napapansin ko yan, ayun, sino dito yung magagalitin? Ayan, si Tita Jade. Sino pa? Sino pa yung mga aminado? Yan. Ako po, aminado po ako. There are times. And yun po yung indication na nanghihina yung fruit of the Holy Spirit sa akin. So I have to get back and ask the Lord for forgiveness and repentance. Amen po ba doon? Ano pa? Yung joy. Pag malakas tayo sa Espiritu, pansinin nyo, may joy tayo, masaya tayo, kahit may pinagdadaanan, Pero kapag hindi, pag nangingibabaw yung kabila, nanghihina tayo, ang mararamdaman natin, sorrow or kalungkutan. The joy of the Lord is our strength. The joy cleanses us and heals our spirit and hurts and depressions. Yan, yung joy daw po yung susolusyon dyan. So kung tayo'y hurting, nasaktan tayo, meron tayong dinadamdam or nade-depress po tayo, ang susi po para mapalakas po ito is the joy of the Lord in our hearts. Sino dito'y nalulungkot, nababalisa dahil sa sitwasyon? We need the joy of the Lord. Kasi kapag may joy of the Lord do tayo, hindi lang po yan makikita sa mga ngiti, hindi lang yan makikita, makakamdaman sa espiritu, kung hindi tayo po makikita yun sa physical. Nakita ka na kayo ng tao na kahit ang daming problema, ang saya-saya niya pa rin. Nakaka-encourage, di ba po? Nakakahawa because he has or she has the joy of the Lord in his or her life. Kamusta po tayo? Nababalisa ba tayo? Lulungkot ba tayo? We need to ask, Lord, I need the fruit of the Holy Spirit. Palakasin nyo ang joy of the Lord sa aking buhay. Ano pa? Yung peace. Pag malakas tayo sa Panginoon, malakas yung spirito natin, may peace tayo. Alam niyo, may times na pag nagdadrive ako, pag puno ako ng spirito ng Diyos, kahit na marami nagkakat, may peace ka sa Panginoon. Sige, minsan, di ba? Ana. Pero pag mahina tayo, yung spirito ng Diyos sa atin, nandyan yung ang dami nating iniisip, mga worries, mga anxieties. Ang kapayapaan daw po is the strength, kalakasan ng Diyos to become in times of storm. Maging mapayapa tayo kahit na meron pong bagyo. It is not shaken with doubts, fears, and the attacks of the enemy. Kasi may peace po tayo. Peace brings stability to our hearts and our minds. Sino po dito kailangan ng peace na nanggagaling sa Diyos? Maraming bagyong pinagdadaanan. Pero Lord, gusto ko pong magiging malakas. You are the source of joy in my life. Kaya palakasin niyo po ako. Source of peace in my life. Kaya palakasin niyo po ako. Ano pa? Patience. Yan, isa pong fruit ng Holy Spirit na kailangan pong palakasin sa atin ng Diyos. And kapag nanghina, syempre yung kabaliktaran, impatience. Kailangan ba natin yon? Yung patience sa buhay natin? There are times, mga kapatid, na parang hindi tayo parang gusto natin, minamadali natin yung mga bagay-bagay, no? Patience is the strength not to give up, but endure difficulties, delays, and circumstances. Ang patience daw po ay kalakasang nagmumula sa Diyos na hindi po tayo bumigay doon sa ating mga paghihirap na pinagdadaanan. Maski po yung mga delays, tagal naman. Tagal naman ng pag-traffic. Tagal naman. But we need the patience that comes from the Lord. Next po, daanan na lang po natin yung fruit. Kasi ito po yung mga kalakasan ng ating Panginoon. Pagiging gentle or kindness. Yan. Kailangan ba natin to sa ating buhay? Kasi ang kabaliktaran po ng kindness and gentleness is harshness. It is
Gentleness and kindness is the strength not to be rough with others. It is the strength to be kind. It is an outgrowth of wisdom. Ibig sabihin, kapag malakas daw po tayo sa Diyos or sa Espiritu ng Diyos, magmamanifest sa atin yung kindness at saka gentleness. Kailangan nyo ba to? Sino nangangailangan dito ng gentleness and kindness? Ako lang. Kasi ang kabaligtaran, kapag nanghihina ka sa aspeto na to, harsh tayo. And ako nakikita ko to minsan sa akin. Kung meron ako dito, isa siguro to sa hihingin ko sa Diyos. Lord, palakasin mo yung spirito ko para magbunga ng kindness at saka gentleness. Kasi ako minsan mabilis ako magsalita. Mabilis ako mag-comment, minsan hindi ko naaano yung sarili ko. Ito na yung aking ano. So it is, dalawa lang yun, fruit of the Holy Spirit or bunga ng flesh or laman. Kaya nga, kailangan natin magpalakas dito sa Spirit so that these fruits will grow in our hearts. Ano pa? Goodness. Pagiging mabuti. No? It is the strength to do what is morally right. Tama ba yung ginawa natin or hindi? Kaya may nakatingin, tama ba yung ginawa natin or hindi? It puts aside its own desires and does what is eternally best. Nakikita mo, magiging mabuting tao ako, kaya may nakatingin man o hindi. That is the fruit of goodness in our lives. It is a strength that comes from the Lord. Ano pa? We have 3 more. Pananampalataya or faith. And ang kabaliktaran po ng pananampalataya is distrust. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. But faith is the strength to overcome the world, Satan, and trials, and trust in the Lord. No? Pagtiwalaan po natin, faith is greater than any problem that we have. Nandun yung pananampalataya natin sa Diyos, na Lord, hindi ako bibitaw, hindi ako bibigay sa mundo, hindi ako bibigay kay Satanas, hindi ako bibigay sa mga pagsubok sa buhay because I have trust in you. Last 2, gentleness or meekness. Yan. Ano yung kabaliktaran ng meekness? Pag malakas tayo sa Diyos, meek tayo. Pero pag mahina tayo, prideful tayo. Prideful. No? Meekness is the strength not to strike back or verbally, physically strike back. Sino po ang example po natin sa pagiging meek? Ang Panginoong Jesus. Di ba? Nung sinuntok siya, gumanti ba siya? Hindi siya gumanti because he was meek. He is meek. Ganun din po tayo, no? And pagiging meek is kapag meron po tayong mga bagay-bagay na, may umapi sa atin, hindi tayo mag-strike back. Kasi na-develop po sa atin yung meekness, katulad po ng ating Panginoon. And lastly, kapatid, is yung self-control. If we have the self-control, nandun po yung lakas na nanggagaling sa Diyos na, Lord, andun yung control po natin sa mga bagay-bagay. Amen po ba doon? If we need this strength that comes from the Lord, the fruit of the Holy Spirit, then we will not give up or hindi po tayo bibigay sa mga appetites ng mundo. Kailangan ko din to sa aking buhay. Kasi ang kabaligtaran po ng self-control is loss of control. Walang control. No? And there are times na sa una, sige, very motivated ka, Lord, ito gagawin ko. Hindi ako ganyan. Ito, kaya mo pa. Pero pag nawawala yung connection natin sa Diyos, yung self-control, bumababa at lumalakas po yung losing of control. Sino kailangan ng self-control dito? No? Kailangan natin lahat yan.
sa biyaya ng Panginoon. And with all these things, kapatid, I'd like to encourage each and everyone na bagamat marami po tayong mga strengths at saka weaknesses, ang gusto po ng Diyos sa atin ay lumakas po tayo sa Kanya in every aspect of our lives. Mag-transfer yung mga weaknesses natin papunta dito, doon sa kalakasang ino-offer niya sa atin. Isaiah chapter 40 verse 29 to 30. I don't know if nailagay ko pa dyan. English, basahin ko po sa English. He gives power to the weak. He gives power to the weak. Ibig sabihin, kailan basahin ko na lang po. Yung mga mahihinang karakter po natin, binibigyan po tayo ng kalakasan ng Diyos para mag-transfer, lumipat doon sa strength na ino-offer niya po sa atin. He gives power to the weak and strength to the powerless. Even the youths will become weak and they are tired. Pagod na tayo. Young men will fall into exhaustion, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high and on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Ngayong umagang ito, kapatid, tayo tumayo. And as we sing this worship song, habang tayo po iawit sa Panginoon, gusto ko po na magkaroon po tayo ng self-realization. Gusto ko po na tignan po natin, Lord, ano ba yung mga weaknesses sa area ng buhay ko ngayon? Lord, ano ba yung mga kailangan ko pong pagtagumpayan sa aking buhay? Ano yung area na yon? Ano yung mga humahatak ng kalakasan ng Diyos sa atin at ginagawa tayong mahina? Can we identify that? Or kung hindi natin kayang i-pinpoint sa oras na to, we have to ask the Holy Spirit, Lord, reveal it to me. Ano yung nagpapahina sa aking buhay? Ano yung umaagaw ng attention mo sa akin? Ano yung nagnanakaw ng strength na gusto mong ibigay sa akin? No? Tayo po'y umawit sa Diyos at tayo po'y mananalangin after that. Subok ay nasa aming harapan. Lakas mo ay dama sa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Kay ligayan di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan. Let's sing. O Panginoon, ang pag-ibig mo higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, Jesus, ika'y nasa aming harapan. Ikaw ay naman sa kahinaan. Yes, Lord. Nariyan po kayo, Panginoon. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Iyong presensya
joy. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan. Awitin natin sa Diyos. Oh, Panginoon, pag-ibig mo, higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo, ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo, ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Thank you, Lord. Oh, Panginoon, sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Panginoon, pag-ibig mo, higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo, ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Pag-ibig mo, higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo, ihahayag ko upang makilala. Let's sing for the last time. Oh, Panginoon, ang pag-ibig mo, higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo, ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon. Kapatid, ngayong umagang ito ay walang nakakakilala sa iyo, walang nakakakita sa pinagdadaanan mo ngayon, kalagayan mo ngayon, pero gusto ng Diyos na palakasin tayo sa area of our lives that are getting weak, mga nanghihina, marahil sa character, tulad na pag-usapan natin, mga fruit of the Holy Spirit. Maaring humaharap tayo sa desisyon ng buhay natin tulad ng isang agila na kailangan nating alisin
yung mga old habits, yung mga dating bisyo, dating struggles, kailangan natin magdesisyon. Yung mga bagay na umaagaw ng atensyon ng Diyos sa atin, nagiging idolo ng buhay natin. Ngayong umagang ito, you have a decision to make. Will you continue on with the Lord? And allow His strength in our lives. Gusto mo ba ng kalakasan ng Diyos sa buhay mo? At kung ikaw yon, kapatid, I challenge you, itaas mo yung iyong kamay. Pag sinasabi mo na, Lord, kailangan ko ng kalakasan mo. Kailangan ko, Lord, ng kapangyarihan mo. Lord, ako po'y nanghihina sa mga oras na to. Sa mga nagtaas po ng kamay, sabayin niyo po ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, ako po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Inaamin ko, O Diyos, na meron po akong mga kahinaan sa season na ito ng aking buhay. Nakikita niyo po ang aking puso. Nakikita niyo po ang aking isipan. At kilalang kilala niyo po ako, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, ako po ay dumudulog sa inyo at humihingi, Panginoon, ng kalakasan na nagmumula sa inyo. Lord, turuan niyo po ako at tulungan niyo po ako, Panginoon, na bitawan at alisin sa aking mga buhay ang mga bagay na nagpapahina sa akin. Lord, ipinpoint niyo po sa buhay ko. Ipakita niyo po sa akin, Panginoon, yung mga bagay na nagnanakaw ng kaligayahan na nagmumula sa inyo. Lord Jesus, I pray that you would develop the fruit of the Holy Spirit in us. Kasi ito pong mga fruit ninyo ay sadyang kalakasan ng aking buhay. At kung may nakikita kayo, O Diyos, na kahinaan sa fruit na ito ng banal na Espiritu, dalangin ko, Lord God, ay palakasin niyo po ako. Hallelujah. Thank you, Lord, for your grace and your mercy. At patuloy po kami na magtitiwala sa inyo. Tulad, Panginoon, ng sinabi niyo sa inyong salita, na kapag kami po ay nagtiwala sa inyo ng tuluyan, kami po ay papalakasin ninyo. Our roots will grow down, Panginoon. Our roots will be stabilized. Tatatag po kami, Panginoon, na kahit anong unos ng bagyo, kahit anong problema, at kahit ano pang ibato ng kaaway sa amin, ay magiging matatag po kami. Magiging malakas po kami, sapagkat sa inyo po kami nakaangkla, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kalakasang ibinigay po ninyo sa amin. Madakila po kayo, Lord God, sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng amen and amen. Taas po natin ang ating kamay. Tayo po'y mananalangin. Lord, uuwi po kami ng pinagpala po. Uuwi po kami, Panginoon, ng meron pong baon-baon. Panalangin po namin, Lord, ay hindi po maagaw ng kaaway. Lord God, yung mga natutunan po namin ngayong umagang ito, Lord God. Ang pagpapala po, Panginoon ninyo, ang ninanais po namin sa aming 1 week, Lord, na idudulog muli sa inyo, Panginoon. We pray, Lord, that we will be a light and to a salt into this world, Panginoon. Hayaan nyo ang mga anak po ninyo ay humayo, Panginoon, at magkaroon, Panginoon, ng mga fruit, Panginoon, mga kaluluwa, Panginoon, na makukuha, Panginoon, ma-share, Panginoon, ang kabutihan po ninyo, Panginoon. Lord, we pray for wealth, Lord God. We pray, Lord God, for protection for the rest of the week, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa inyo po lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen.